a co-equal branch of government. Isinailalim sa cross-examination si Roberto Anduisa ng FASAP. So the order on the merit, the decision on the merits still stand. Yes, Madam. And it is in favor of PASAP. Yes po. That had not been touched Hindi pa whatsoever. po. Hindi pa po. All right. So it is very clear now that what had been touched in the resolution you're speaking of is only the order denying the second motion for reconsideration. Yes. Nilinaw naman ng prosekusyon na nag-inhibit si Corona sa pagpapasya sa FASAP case maliban lamang doon sa administrative matter na nag-urong sa pinal na desisyon dahil sa sulat ni Attorney Estelito Mendoza. Sa lahat po ng mga desisyon ay ini-indicate niya na no part. Except, yun pong administrative matter number 11-10-1-SC kung saan na-recall ang desisyon ng GR 178083. Tanong naman ni Senator Alan Peter Cayetano, bakit si CJ Corona lamang ang idinidiin sa kasong ito, samantalang may ibang justices pa ang kasama sa pagpapasya ng kaso? Bakit si CJ lang? Kung desisyon to ng buong korte. At yun ang isang, sa aking paniniwala, nililinaw ng ating presiding officer at Chief Justice nung umpisa, na kailangan ipakita nyo kung bakit si Chief Justice ay kailangan ma-impeach, samantalang desisyon to ng buong korte. Una-una, mali yung final and executory. Babalik ta rin, babawiin pa. At pangalawa, siya lang yung kakaiba. Sinabi ni Enrile na dahil wala namang TRO na in-issue laban sa pagharap ng testigo mula sa mga bangko ng mga Corona, pinayagang tumestigo na ang kinatawan ng Philippine Savings Bank. Ipinisinta ni Pascual Garcia, presidente ng Philippine Savings Bank, ang mga dokumento ukol sa 5 peso bank accounts na nasa pangalan ni Chief Justice Corona. Ayon sa mga bank certifications, may ending balance ang unang account ni Corona noong December 31, 2007 na 5,018,225.26. Ang balance naman ng parehong account noong December 31, 2008 ay 0 at isinara na. Ang ikalawang account naman ay may balance sa 7,148,238 pesos noong December 31, 2010. Ang ikatlong account naman ay may balance na 8,500,000 pesos noong December 2009. Noong December 2010 naman, ang balance nitong account ay 12,580,316 pesos na. Ang dalawa pang account naman ay may 0 balance na daw. Tumanggi ang PS Bank na ibunyag ang $5 accounts dahil maaari daw silang makasuhan. So if you were advised by counsel or counsels that you would not be violating the law, then you would submit to this honorable court? I believe so, yes, Your Honor. So the reason you do not have it right now is upon that advice, you now decided that you will go to the Supreme Court on certiorari. The advice, sorry ma'am. Please proceed. The advice of our counsel is by so doing, we will open ourselves to possible violation of this law, which includes criminal liability. Hiniling naman ni Drilon na utusan ng testigo na ipaliwanag sa isang sulat kung bakit hindi siya dapat i-contempt dahil sa hindi niya pagdala sa mga dokumento sa dollar accounts. Naging mainit ang debate ukol sa issue. Tinanggihan rin ang pagsabpina ng ilang associate justices ng Supreme Court para tumestigo. Ayon naman kay Lodin Amado Valdez, isang desperate move para sa depensa ang pagpafile sa Supreme Court ng pagpapabasura sa impeachment case. Nakaabot na tayo na 3 linggo eh. No, kung gagawin nila yun, dapat nung una pa. At kasi nung una pa, sinasabi naman na natin at sinabi na ng impeachment court do sa statement ni President Enrile na kami lang ang pwedeng mag-decide doon. Kaya hindi sila kumilos eh. But with all these situations like pinayagan na yung bank deposit, na yung deposit is very incriminating, na mahirap ipaliwanag, they resorted not to go to the Supreme Court, which I think sa akin parang desperate move. Sa Day 15 ng paglilitis, inaasahang ipagpapatuloy ang pagpresenta ng mga dokumento patungkol sa mga bank accounts ni Corona. Nakatakdang tumestigo naman ang kinatawan ng Bank of the Philippine Islands. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez.
Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Kasama natin, Cathy, sa puntong ito, representatives po ng prosekusyon at ng depensa, Attorney Tranquil Salvador III for the defense and for the prosecution, Congressman Erin Tanyada III. Magandang hapon po. Magandang hapon, Mark and Cathy. Kahapon, Mark, naging maaksyon ang Day 14 ng paglilitis dahil dito sa pagbubukas nga dito nga mga bank records ni Chief Justice Corona. Ano pong masasabi ng prosekusyon dito sa naganap kahapon? Well, para sa amin, at least naipakita uli namin na hindi makatotohanan po yung sinabi po ng ating punong maestrado sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth, no? Pero at the same time, meron pa rin pagkakataon ng depensa na mag-present ng kanilang ebidensya kung bakit kailangan nilang paliwanag kung bakit nagkaganon. So, pero para sa amin, maliwanag po na hindi nagtutugma yung mga nakasabi sa salin at sa pagkakaos. Pero bago ito nabuksan, Cathy, matinding debate bago po ito mabuksan at nalaman nga din ng taong bayan kahapon na nag-file nga ng certiorari, petition for certiorari ang depensa. Pakipaliwanag po at bigyan niyo po kami ng status, sir, dito sa inyong final. Kung kayo po, kung maalala po ninyo, kami po ay humingi ng pagkakataon na kung maari ay wag buksan po ito. Inilatag namin sa impeachment court mga 2 days ago. Pero po, kung maalala rin ninyo, ito ay dininay. It was denied. Ang naging usapin po ay kung pwede ba kami mag-file ng motion for reconsideration kung saan subalit sinabi nga na wala naman sa rules yung karapatan namin mag-file nito dahil daw po ito ay nasa isang senator judge. Ganun po, dahil dito ay may napilitan. Kasi po ay kami naniniwala na yung pagpresenta ng subpoena is from an illegal source or questionable. Yun po gamitin natin, questionable source. Na naniniwala po kami na dahil dito, ito po ay inadmissible. Ano pong ibig sabihin nito? Na hindi po ay gamitin sa paglilitis na ito. Subalit po, wala na po nga kami nagawa. Kaya umakit na po. Pero as far as the 5 bank accounts, Attorney Trunk, hindi ba parang moot na nga yun? Lumabas na ito. Opo. At alalahanin po natin, hindi naman ito judges na pwede lang ihiwalay what is admissible and what is not admissible, mga senador. Maganda po yung tanong niya na parang, ano ba yun, moot? Alam niyo po, ang isang questionable evidence ay una, hindi po yan nagiging valid dahil sa pagiging moot. Nananatili po yang invalid kahit po anong sitwasyon po nito. Pati matatandaan nyo po, kaya na po ng pinaliliwanag namin before, ito po ay ebidensya na ipipresenta pa formally sa pagkatapos. Tama nga si Congressman na bibigyan pa rin naman kami ng pagkakataon na para mapaliwanag ang mga bagay-bagay kung sa nakita nga nila, sasabihin nga nila na merong nakikita kami na hindi ugma sa salin. Kami naman po ay magbibigyan ng pagkakataon bakit masasabing ganon ang tingin ng prosecution. Congressman Tanyada, kahapon 5 accounts lang. 10 ang pinagsagpinan nyo. 5 dito ay mga foreign accounts o dollar accounts. Will you still be pushing for the presentation of the 5 accounts? Well, para sa amin, kailangan magdesisyon ang impeachment tribunal tungkol dito sa 5 account na ito na dollar dahil para sa amin dapat hindi maging loophole. Ang usapin kasi dito accountability and the impeachment process. Kung titignan po natin at hindi sasabihin ng ating impeachment tribunal na pwedeng buksan ito, isipin lang po ninyo, magkakaroon po tayo ng isang sitwasyon sa hinaharap kung saan yung mga impeachable officers po natin pwede maglipat na lang ng kanilang mga deposito sa $1 account and forever cannot be opened, no? Kung ganun yung magiging pananaw. So dapat
pag-isipan ng mabuti ng ating mga senator judges kung ano yung nararapat dahil ito'y usapin ng accountability at yung intent talaga is to find out the truth tungkol dito. Malaking legal issue din siya, Cathy, kaya pinagdidebatihan at pinag-iisipan at yung Supreme Court will weigh on that marahil. Pero the law itself provides an exception and that is if the person who owns the account gives his consent. Diretsong question po, Attorney Tranquil. Kung tatanungin si Chief Justice, di ba sabi naman po ni Chief Justice, sasagutin niya punto por punto. Tatanungin natin siya, willing po ba kayong buksan ang dollar account? Ito po, ganito po sasagutin yan. Una po, sasabihin natin, ay hindi pa rin po nare-resolve yung matter ng legality po nito. Pangalawa, hindi naman po pa namin sinasabi na account niya o hindi po yan. Kasi pag kami nagsabi na we consent, ibig po sabihin yung sinasabi na lahat po yan ay amin. Ganito po. Pangatlo naman po, makikita nyo na itong usaping ito ay hindi lang usapin na ginagawa po namin o aming nililikha. Ito po ay may batas. Kaya nga po ang mismong PS Bank ay umakyat sa Korte Suprema para tanungin. Hindi po kami ang umakyat. So sana makita nila na ito ay galing sa batas. Batas na nilikha ng ating Kongreso. Kung ngayon po ang sinasabi wag na po natin tupdin at wag natin sunurin. Sa tingin ko po ay hindi po dapat na ganoon. With all due respect, siguro po ang dapat ay i-amenda ang batas sa darating na panahon. Kasi po mahirap natin to make to suffer ang mga tao sa ngayon Kasi po makita nyo ang takot ng presidente ng PS Bank is yung sa kanya mga tauhan na pag ito'y nag-violate, baka magkaroon ng penal sanction. Kaya sabi niya, kahit ako na lang. Ang phrase pa nga niya, let it be me. Parang kanta po di po ba? Let it be that. So, hindi pa inaamin pala, Cathy, ito. At kaya, hindi pwedeng sagutin ng yes or no yung tanong, bubuksan mo ba o hindi? Yes, sir. Well, gusto lang magkomentaryo tungkol kay yung sinabi ni Attorney Tranquil with regard to yung fruit of the poisonous tree. Nakakalimutan lang rin po na bakit natukoy po namin na ito yung bangko na may account si Chief Justice Corona. Nagkaroon po ng posting sa webpage ng PS Bank na siya po ay nanalo bilang isang depositor sa bangko. So that point alone already indicates that he is a depositor in that bank. So kung sasabihin, kung let's say for the sake of argument na tama yung sinasabi nila na hindi pwedeng gamitin yung signature cards as basehan, pero nakakalimutan po natin na merong sariling posting ang PS Bank kung sino yung mga nanalong depositor sa kanilang raffle. So that's the reason why. If I may po, siguro pwede ako i-correct ni Congressman kung ako po yung mali, kung meron po nga posting ng mga nanalo sa raffle, ako po naman, ordinaryong mamamayan, sa tingin ko naman po yung signature card ay hindi pinopost sa Kasi po ang nakikita po namin, ito po, yung signature card po ay nakakabit doon po sa aplikasyon. Okay, ngayon, kung masasabi po sa amin ng PS Bank at pinopost rin nila ang signature card ng mga kanilang depositor, kailangan po mag-usap po tayo. Well, hindi naman natin pinag-uusapan at this point yung signature card. I said, assuming without admitting yung position, there is still the posting of the winners of the depositors in that bank. Maraming salamat. Ngayon, malalaman natin kung talagang mabubuksan yan. At ang sabi nga ni Justice Cuevas, it should come from the witness, not the arguments of the spokesperson. Maraming salamat po. Salamat po. Attorney Salvador and Congressman Tanyada. Samantala,